Okay, so sa wakas, pag-uusapan na rin natin yung Tecno Pova 5 Pro 5G. Maraming salamat sa mga naghintay. So, ang regular price ng phone na to guys ay 9,999 pesos. So, mas maganda, i-check nyo na lang yung link dyan sa description box sa baba para sa updated pricing. So, yung nandito sa atin ngayon guys ay yung 8 to 56 GB na variant nitong Tecno Pova 5 Pro 5G. Tapos, Silver Fantasy. Pero if ever na ayaw natin ng Silver Fantasy, meron tayong Dark Illusion pa o yung parang navy blue Parang navy blue yung itsura. So, ganun pa rin ang box niya guys. Kagaya dun sa Tecno Pova 5. Ayan, parang Toblerone pa rin. Triangle. So, open natin. Meron lang tayong sticker dito guys na iaangat. Ayan. So, disclaimer, ilang araw ko na rin ginagamit yung phone na to para i-test. So, binalik ko lang dito sa box. Okay, so tanggalin natin tong phone natin. So, dito guys sa balot niya makita natin ilang top specs kasama na yung 5,000 mAh na battery capacity, 68 watts guys na fast charging, 256 GB na internal storage at meron siyang additional 8 GB of extended RAM. So, technically, pwede itong umabot ng up to 16 GB of RAM. 6.78 inch yung kanyang display, 120 Hz yung kanyang refresh rate, 50 megapixels yung kanyang main shooter. Okay, so tanggalin natin siya sa balot niya para makita nyo na yung itsura nitong Tecno Pova 5 Pro. Ganda guys, oh. Napaka-futuristic na itsura. At yung nakikita nyong guhit, ito yung guhit na yan. Tapos dito, meron yung light effects. So mamaya papakita ko rin sa inyo yan. Turn on ko na muna. Pagkatapos, dito pa sa loob ng box yan, meron tayong SIM ejector pin dito. Mga documentations, syempre, hindi mawala yan. Yung ating case, jelly case, yung ating USB-C to USB-A cable, wired earphones, at yung ating 68 watts na charging brick USB-A yung ating port dito. Okay, so balikan natin itong Pova 5 Pro 5G. So dito muna tayo sa kanyang design. So kagaya na sinabi ko kanina, meron tong light effects dito sa likod. Pero plastic lang to guys yung likod niya. Plastic din yung kanyang frame. So para makita natin guys yung light effects, punta lang tayo sa settings niya. Ayan. Tapos display, dito sa may special function. Ayan, meron tayong makikitang backlight effect. Okay, sa top lang natin yan. Ayan. Meron tayong mga options dito. Ayan, pwedeng merong light effects during incoming calls, notifications, startup, music, at kapag nag-games tayo, charging, low battery, at marami pang iba. Okay, so try natin guys yung ilang mga light effects. Punta tayo dito sa incoming calls. Ganyan yung itsura niya. Yan. Hindi sobrang loud nung light effects. Napaka-decent lang. Yan. Pero syempre, madaming mga dito, options. Yan. Nice touch naman to from Tecno. Para maging, pang gaming yung itsura ng phone na to. Para sa ganitong presyo, meron na tayo niyan dito sa Tecno Pova. Ngayon, pagdating sa mga sides na guys, so meron tayong secondary speaker dito sa taas, tapos dito naman sa may ibaba yung ating main speaker. Ngayon, pagdating sa sound quality ng dual speakers itong Tecno Pova 5 Pro 5G, okay na okay guys. Hindi ako nabitin sa max volume niya, hindi rin muffled or hindi tunog lata. Hindi naman sobrang ganda, pero enough na para sa price niya. Ngayon, pagdating sa haptic feedback, definitely more than 10,000 pesos yung quality. Ang ganda guys, talagang hindi ko siya enough na ginagamit ko. Pero hindi naman to the point na lalampas siya ng 15,000 pesos. Okay, pero okay na to guys. Okay na yung quality. Ngayon, test natin ang kanyang fingerprint scanner. Ayan, sandampi. Ayan, na-open naman siya. Napakasate lang din ng animation. Ayan. Yun lang naman kasi talaga gusto natin pa nag-unlock ng phone. Gusto lang natin ma-unlock talaga. So, hindi kailangan ng sobrang sophisticated na transition or effects. Ayan. So, okay na okay yung fingerprint scanner natin dito kasi nga conventional naman. Ngayon, pagdating naman sa display nitong Tecno Pova 5 Pro 5G, meron tayong 6.78 inches IPS LCD, Full HD Plus na yung resolution niya, 396 yung kanyang PPI, 120 Hz yung ating max refresh rate, at aabot ng 580 nits
yung kanyang peak brightness. So, hindi tayo magkakaroon ng issue kahit nasa labas tayo at ginagamit natin tong phone na to. So, kapag pumunta tayo guys sa display settings, meron naman tayong option para matimpla yung color temperature if ever na hindi natin gusto yung default. At pagdating naman guys sa kanyang Widevine security, level 1 naman, kaya makakapag-play tayo ng mga Full HD or HD content sa mga streaming services. Pero check na rin natin sa mismong Netflix application. So ito guys, malinaw na malinaw, yung kanyang maximum playback resolution ay Full HD. Ngayon guys, pagdating dito sa kanyang screen refresh rate settings, meron tayong 4 na pagpipilian. 120, 90, 60 at yung kanyang auto switch. So yung kanyang auto switch, kaya kong i-confirm guys na bumababa naman to 60 Hz from 120 Hz. So malaking tipid sa battery. Ngayon, kung sakaling gusto nating ilock siya to 120 Hz, sa typical use, ganun pa rin yung behavior kagaya sa auto switch. From 120, bababa lang to 60 Hz kapag hindi natin ginagalaw yung display o kapag talagang hindi kailangan ng 120 Hz sa refresh rate ng isang application. Same na behavior din sa 90 Hz from 90 to 60. Pero nakita ko guys yung malaking difference kapag nag-games tayo. So mamaya papakita ko yun sa inyo. Pero may nakita akong difference. Pero dito muna tayo sa kanyang performance. So naka-Android 13 na tayo dito out of the box. Sa iOS yung kanyang skin. Dimensity 6080 yung kanyang chipset. 8GB yung kanyang RAM. 128 or 256GB yung kanyang internal storage. So ito yung Antutu score kapag naka-on yung ating virtual RAM. 427,386. Okay na yan. Napakagandang score niyan para sa ganitong presyo. Pero subukan natin i-off yung virtual RAM at tingnan natin yung improvement. So kita nyo naman guys, nadagdagan tayo ng almost 3,000 na score. 430,150 na nung in-off natin yung MEMFusion. Ngayon pagdating sa thermals, makikita ninyo na nabawasan tayo ng 3% lang na battery percentage after yung test at nadagdagan lang tayo ng 6 degrees guys. So, walang alarming heat na na-generate itong phone na to. Okay, so balikan natin yung screen refresh rate behavior. So, ito yung sinasabi ko, kita nyo. Kapag hindi na natin tinatouch yung display, bababa lang to 60 Hz. Ayan, babalik siya ulit to 120. Kapag hindi natin ginalaw, babalik to 60 Hz. Yan yung behavior ng auto switch at ng 120 Hz kapag sa mga typical usage lang. Pero try natin sa gaming. Okay, so test natin siya dito sa CarX Rally. So, makikita nyo dito sa gilid yung FPS ng ating gameplay. So, umaabot siya ng 60 FPS. Okay? Naka-low settings lang tayo kaya nakakaya niya yan. Pero, remember, naka-auto switch tayo. So, kapag naka-auto switch tayo tapos nag-games tayo at compatible sa high refresh rate gaming yung ating nilalaro, talagang naka-lock lang siya sa 60 frames per second. Pero ang gawin natin ngayon guys ay dalhin natin sa 120 Hz yung kanyang refresh rate. So, punta lang tayo dito sa settings, screen refresh rate, 120 Hz. So, tingnan ninyo yung difference. Ayan. So, makikita ninyo na nakaka 100 plus na FPS na tayo. So, ganun lang kasimple. Kung gusto nating i-enable yung high refresh rate gaming dito sa POVA 5 Pro 5G, i-lock lang natin sa 120 Hz yung refresh rate. So, select lang natin. Imbis na mag-auto switch tayo, 120 Hz yung i-select natin sa settings. Ngayon, pagdating naman sa kanyang camera, 50 megapixels, 1.6 aperture yung kanyang main shooter. Meron din siyang 0.08 megapixels na depth sensor at 16 megapixels naman yung kanyang selfie camera. Ngayon, tingnan natin yung mga sample shots, pati na rin yung mga videos.
Okay, so ngayon naman, pag-usapan natin yung battery performance itong Tecno Povo 5 Pro 5G. So, 5,000 mAh yung battery capacity ng phone na to at capable to sa 68 watts guys na charging speed. Talagang grabe yon para sa isang 10,999 pesos na phone. Matindi talaga. So, tingnan natin yung mga SOT na nakuha natin sa phone na to. So, nakakuha tayo guys ng 12 hours and 10 minutes na screen on time dito sa PCMark. So, ang setting natin yan ay naka-auto switch tayo, 50% yung ating brightness at patay yung ating Wi-Fi. So, not bad. Hindi naman impressive pero good enough para sa ganitong presyo ng phone. Pero if ever naman na gusto nating makatipid, pwede pa nating ibaba to 90 Hz lang yung ating refresh rate. At ito matindi, pagdating sa charging, dahil nga 68 watts yung charging speed niya from 24 to 100%, 39 minutes ko lang na-charge yung phone na to. Antindi talaga. So ngayon guys, anong verdict natin dito sa Tecno Povo 5 Pro 5G? Ay napaka-simple lang. Sulit na sulit yung phone na to. Marirecommend ko siya kasi sa ilang araw na paggamit ko dito sa phone na to, wala akong nakitang deal breaker or malaking issue na makakapigil sa atin para bilhin yung phone na to. Siguro kung meron lang kailangang improve yung Tecno dito sa kanilang Povo 5 Pro 5G ay yung bloatwares. Medyo madami-dami pa rin. Pero pwede naman nating i-disabled or i-uninstall kung gusto natin. Pero other than that, wala na akong makitang deal breaker dito sa phone na to. So okay guys, ano masasabi nyo dito? Comment kayo dyan sa baba. At if ever na gusto nyo itong bilhin, nandiyan yung link sa description box sa baba. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa video na to guys. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.